Mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joselito, taga Marilao, Bulacan. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Tolits. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap dekada 90 mahigit. Na mga panahong ito, nagbakasyon kaming apat na mga kaibigan kong sina Nestor, Jocelyn at Manuel, aka Manuela. Inaya kaming apat na magbakasyon ng katrabaho din namin na naging nobya ko na si Alina, sa probinsya nila sa Visayas, kung saan naninirahan ang pamilya niya. Buwan ng Marso yon at pare-pareho kaming nawalan ng trabaho, kung kaya't napagkasunduan naming sangayunan ang paanyaya ng kasintahan ko. Pagkakataon ko na rin kasi ito para makilala ang pamilya ni Alena. Isa pa, usapan din namin noon na saka na kami maghahanap ulit ng trabaho pag nakabalik na mula sa bakasyon. Nga pala, parehong taga-Bukalakan kaming apat ni na Jocelyn, Nestor at Manuel, maliban lamang dito kay Alena. Tubong probinsya ito, sa may bandang Visayas, at sa pinagtatrabawan sa Manila kami nagkakilala. Maganda, mabait at malambing si Alina. Kaya naman hindi kalaunan ay nahulog ang loob ko sa kanya't ayun na nga, nagtapat ako ng nararamdaman ko. Lumipas lamang ang ilang buwang panliligaw. Sinagot niya ako't inaya na kaming magbakasyon sa kanilang probinsya. Sabi pa ni Alena, maganda ang tanawin ng kanilang lugar at malapit lang din sila sa dalampasigan. Marami din umanong mapapasyalang lugar na alam niyang pasok sa panlasa naming magkaibigan noon. Kapag sasama daw kami ay hindi kami magsisisi. Sabali ay na nga, wala nang pag-alinlangan pang pumayag kami. Pero bago kami umalis, ay may binigay na pulseras si Lola Berhida sa akin. Ayon sa kanya ay gawa sa buto ng sinukuan ng pulseras na yon. Isuot o dalhin ko lang palagi ang binigay niyang pulseras, nang sa ganoon ay ligtas ako palagi saan man ako magpunta. Sa ganoong paraan din na hindi sila mag-aalala ng aking ina habang nasa bakasyon ako. Para wala nang maraming satsat, tinanggap ko ang pulseras sa tumango ako. Tapos sinuot ko na yon. Tapos ay nagpaalam na ulit ako. Nung nasa biyahe na kami ay isiniksik ko sa bag ang pulseras na yon. Sa pagdaan ng mahabang oras ay narating na namin ang liblib na baryo, kung saan nakatira si Alena. Masaya kaming sinalubong ng mga magulang ni Alena noon. Kita ko sa mukha nila ang sayang nararamdaman habang inaasikaso kami. Simple lang ang pamumuhay nila. Unang tingin ko pa nga lang sa mga magulang ng kasintahan ko, masasabi kong magaan at magiliw silang kausap. Tuloy ay nawala ng bahagya ang kabang nararamdaman ko nitong mga nakaraan habang bumabiyahe kami. Iniisip ko kasi kung ano ang magiging reaksyon nila oras na malamang nagdala ng kasintahan ng anak nila. Ang akala ko, gaya ng karamihan ay magagalit at sisiyasatin nilang maigi ang kasintahan ng anak nila, pero mali pala ako. Maling-mali dahil sa nakita ko kung gaano kasaya ang mga magulang ni Alina nang malaman nilang may kasintahan na ang anak nila. Alam mo kasi iho, itong anak namin napakapihikan yan pagdating sa lalaki. Halos lahat ng nagtatangka na manligaw dito sinusungitan. Tuloy ay ayaw nang lumapit ng mga nagbabalak manligaw sa takot na baka sungitan na naman ni Alina. Humahagikik pang sabi ng ama ni Alina na si Mang Igme. Sumigunda naman ang ina ng kasintahan kong si Aling Merna. Ayon dito, kaya nga raw ganun na lang kagalak ang kanilang nararamdaman dahil sa wakas ay may karelasyon na ang anak nila. Siyempre naniwala naman ako sa mga magagandang bagay na lumalabas sa bibig nila. Lingid sa aking kaalaman, mabulaklak lang talagang magsalita ang mga ito.
Tingin ko naman mabuting tao ka at hindi mo magagawang saktan ng anak namin, Tolits. Isa pa, kung talagang masaya ang anak namin sa relasyon ninyong dalawa masaya na rin kami para sa kanya. Saad pa ni Mang Igmenon. Hindi kami gaanong nakapagpahinga nung araw na dumating kami sa bahay ni Alina. Gawa ng halos ayaw na kaming lubayan ni Mang Igmenon. Panay ang pagkikwento niya tungkol sa buhay ni Alina o kaya naman ay sa buhay nilang magpamilya. Kahit napagod at medyo masakit ang katawan ko, hindi ko ito ininda. Sobrang saya ko kasi ng mga sandaling yon. At parang ayaw ko nang matapos pang masasayang kwentuhan namin Kinabukasan ay narinig ko mula sa mga magulang ni Alena na may gaganaping handaan sa araw ng Biyernes. Sabado pa lamang yon kaya't may ilang araw pang paghahandaan ang gaganaping kasiyang ito. Tahimik lamang na pinapakinggan ko ang usapan nila't nang matapos kami mag-agahan. Ipinakilala kami ni Alena sa mga kaanak niya. Pagkatapos nun, ipinasyal niya kami. Kinahaponan noon ay dumating ang kapatid ni Alina kasama ang kasinaan nitong buntis na 6 na buwan. Kung gaanong kainit ang pagtanggap ng mga magulang ni Alina at ang mainit na pakikitungo ng kaanak niya, ay ganun din sa kasindahan ng kapatid niya. Lahat nagsasayahan, masaya habang nakikipagkwentuhan sa magsingirog. Ipinakilala naman sa amin ni Alina ang kasintahan ng kapatid niya. Masaya namang nakipagkilala kami ng mga kaibigan ko kay Renalyn at nagkwentuhan. Natigil lamang ang pag-uusap namin nung tawagin na ang babae at ipinakilala sa ibang kaanak na kakarating lang sa bahay nila. Sandali, napansin niyo ba si Alina kung saan siya pumunta? Tanong ko sa mga kaibigan nang mapansing wala sa tabi ko ang dalaga. Masyado kasi akong nawili sa pakikipagkwentuhan, kaya't hindi ko na malayang wala na pala sa kinauupuan si Alina. Halos sabay-sabay naman umiiling ang tatlo. Hindi, pero sa pagkakaalala ko, lumabas siya ng bahay nung nasa kasagsagan tayo ng pag-uusap. Tapos, hindi ko na napansin kung nakabalik na ba siya o hindi pa. Sabi ni Nestor. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Manuel nang makita kong tumayo. Hanapin ko lang si Alina. Maiwan ko muna kayo, sandali Babalik din ako kaagad. Hindi pa man ako nakalayo sa barkuran. Natanaw ko si Alina sa tabi ng daan at may kausap na lalaki. Sa nakikita ko ay mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Kung kaya't hindi ko maiwasang kabahan at makaramdam ng panibugo. Paano ba naman kasi? Gadangkal na lang ang layo nilang dalawat. Kung titingnan ng maigi ay para silang magkasintahang may pinagtatalunan. Hindi naman sa pagiging tsismoso pero gusto kong marinig at malaman kung anong pinag-uusapan at sino ang kausap ni Alena. Dahan-dahan akong naglakad papalapit. Marahil ay naramdaman ng lalaki ang presensya ko, kung kaya't napatingin ito sa gawi ko. Agaran ding tumingin sa akin si Alena at ang kaninang pagsusungit ng mukha niya. Napalitan ito ng ngiti nang makita ko. Samantalang ang lalaki naman ay hindi maalis-alis ang masamang tingin nito na animoy galit na galit. Nang makalapit na ako ay malumanay na nagtanong ang kasintahan ko kung bakit lumabas ako ng bahay. Di ba dapat ako'y magtanong sa inyan? Bakit ka nandito sa labas at sino siya? Napansin kong tila natigilan si Alena at saglit na tumingin sa lalaking kausap. Bago muling tumingin sa akin noon. Tumikim siya sandali tapos ay formal na ipinakilala niya ang lalaking nagngangalang Dindo. Kababata niya umano ito at nakasalubong niya lang ito kung kaya't nagkamustahan silang sandali. Sa isip-isip ko, nagkamustahan? Parang hindi naman Parang iba ang nakikita ko kanina bago ako lumapit. Hindi ba kapag nakita yung isang magkaibigang matagal nang hindi nagkikita dapat masaya. Hindi gaya ng nasilayan ko kanina. Nasambit ko tuloy sa isipan ko na nakakapagduda kung talaga bang magkaibigan lang ang dalawa nun. Hanggang sa makabalik na kami sa bahay, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang tungkol sa nasaksihan kong tagpo. Sa magdamagding na kalipas ay hindi ako gaanong nakatulog sa kakaisip kay Alena.
lalong-lalo dun sa lalaking kausap niya. Idagdag pa ang mayat mayang naririnig kong kakaibang huni ng ibon na sinasabayan pa ng paggaspas ng mga pakpak. Sa pandinig ko ay hindi lamang iisa ang humuhuning ibon nun. Parang ang dami nila. Yung tipong nagsasagutan sa pamamagitan ng paghuni. Kahit nakalalaki kong tao, nakaramdam ako ng kilabot at takot sa katawan. Nung mga bandang 3:00 na siguro ng madaling araw, hindi na ako nakatiis pa't nagtalukpong na ako ng kumot at pinilit ko ng sariling makatulog. Paggising ko kinaumagahan, ay antok na antok pa ako at panay pa ang paghikab ko. O ba't parang puyat na puyat ka yata? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Usisa ni Nestor matapos uminom ng kape. Oo, may narinig kasi akong kakaibang huni ng ibon kagabi. Kakaibang huni? Ibon? Sabat ni Mang Igme. Tumango ako at sinabi kay Mang Igme ang tungkol sa narinig ko at kung anong oras na ako nakatulog. Nagkatinginan na mag-asawa at para bang nag-uusap sila sa pamamagitan ng mata. Tolits, iyo. Yung narinig mo kagabi, huwag mo nang pansinin yon. Minsan may mga napapadaang ibon talaga dito sa lugar namin kahit gabi na . Baka yun yung narinig mo. Nagtaka naman ako kung anong ibon ang sinasabi niyang napapadaan sa gabi. Meron ba nun? At kung meron man, anong klaseng ibon naman yon? Iyo, nakikinig ka ba? Gulat na tumingin ako sa ama ng kasintahan ko. Magkasunod na pagtango ang naging tugon ko at sinabing nakikinig ako. Kahit na ang totoo, hindi ko naman talaga naiintindihan ang sinasabi ni Mang Igme nun. Tumilipad na naman kasi ang isipan ko't wala sa kausap ang atensyon ko. Noong mag-aagahan na kami ay nasipat ko sa gilid ng mga mata kong panay ang tingin ng ina ni Alena sa tiyan ng kasintahan ng kapatid niya. Kakaiba ang titig na pinupukol nito at sa tuwing napapansin naman ng buntis ang ginagawang pagtitig niya, panakanakang iniiwas naman ito ng matanda. Hilaw namang umingiti si Aling Myrna kay buntis tuwing nagtatama ang paningin nilang dalawa. Halatang-halata ang kaplastikan ng ngiting pinapakawalan ng matanda sa magiging manugang nito. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit magmula pa kahapon pagdating ni Renalyn ay napansin kong kakaiba na ang kinikilos ng pamilya ni Alena. Ayoko mang mag-isip ng hindi maganda pero hindi ko maiwasang magduda. Nung mga pasado 3:00 ng hapon, napagpasyan ko maglakad-lakad na muna. Wala ang kasintahan ko na mga oras na yun dahil sumama ito sa kanyang inang mamalengke. Ganon din sina Manuel at Jocelyn. Sumama sila sa pag-ina dahil may bibilhin din umano sila sa bayan. Paglabas ko ng bakuran ay nakita kong nagmamadaling lumabas ng bahay si Nestor. Kasabay ng sunod-sunod na pagtawag niya sa pangalan ko. Paglapit ng kaibigan ko ay tinanong niya ako kung saan ang punta ko. Sinabi ko naman sa kanya maglalakad-lakad lamang ako noon. Nagwika naman itong sasama siya at wala na rin naman siyang gagawin. Tinanguan ko lang siya at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Makaraan ng ilang minutong paglalakad ay hindi na namin namalayan ni Nestor na nakarating na pala kami sa tabing ilog. Masyado kaming nawili sa kakatingin ng mga nagagandahang tanawin. Kaya't nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa maya-maya pa'y saglit kaming nagkatinginan ni Nestor. Nang may makita kaming 3 kalalakihang naglalakad papasok sa kakahuyan. Bawat isa ay may saklay na sako sa balikat at nagmamadaling maglakad at panay pa ang lingon ng isa sa mga lalaki nun, na para bang nag-aalala itong may makakita sa kanila. Takti pre, nakita mo yon? Ano kaya yung dala nila? Tanong ni Nestor. Sinabi ko sa kanyang hindi ko alam kung ano. Dahil hindi naman ako yung kasama ng mga lalaking tumawid sa ilog papunta sa kakahuyan . Tara na nga, bumalik na tayo sa bahay. Baka hinanap na tayo ni Mang Igme. Kaya ako. Teka, sandali lang pre. Awat nito. Magtatanong pa sana ako pero agad na hinatak ako ni Nestor papunta sa malaking puno.
at sinabing magtago umano kaming dalawa at baka makita kami nun. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit magtatago kami gayong wala namang kaming ginagawa. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakitang may pumapatak sa sako na bitbit nila? Kulay pula pre. Dugo yun. Saan niya? Nang sabihin niya ito ay doon pa lamang ako napatitig sa sako. Tama nga ang kaibigan ko. Pero ano naman kaya yung laman ng sako at bakit may dugo pre? Tanong ko nun. Nagsuwestyon si Nestor. Napalihim namin umanong sundan ng 3 lalaki. Nang sa ganon ay malaman namin kung ano ang laman ng sakong yon. Tatanggi na sana ako. Pero bago pa man ako makapagsalita ay dahan-dahang umalis si Nestor sa pinagpipwestuhan namin nun. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang sundan ito. At sa paanas na boses ay sinabihan kong ito na wag na naming sundan ng mga kalalakihan. Umuwi na lamang kami sa bahay at baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Oras na malaman ng mga kalalakihang pinagmamatyagan namin ng mga ito. Bakit ba gustong-gusto mong sundan natin yung mga yun, Nestor? Baka masamang tao yung mga yan. Pag nalaman nilang nakasunod tayo, baka mayari pa tayo. Hindi pa naman tayo taga rito. Huwag kang umagal, pre. Gusto ko lang naman malaman kung anong laman ng sako eh. Yun lang, wala nang iba. Kapag nakita na natin kung anong laman, umalis na tayo. Ganun lang. Abot langit ang kabang nararamdaman ko. Hindi na ako nagsalita pa, tahimik na sumunod na lang sa kaibigan. Nang mga sandaling ito ay para kaming mga magnanakaw. Ingat na ingat maglakad sa takot na baka mahuli kami. Habang nakasunod ay samot-saring kaba na rin ang nararamdaman ko. Malapot na rin ang pawis ko nun. At gusto ko na talagang bumalik sa bahay ni Aling Myrna. Nung medyo makalapit na kami ay muli na naman kaming naganap na mapagtuataguan. Dahil sa uminto ang 3 at ibinaba na ang karay-karay nilang sako. Nag-usap muna ang mga ito sa lengguaheng hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay binuksan ang isa sa 3 sakong bitbit nila. Halos manlaki ang mga mata ko na makita ang laman ng sako. Isa yung lalaking may nakabusal na tela. Sa bunganga ang umiiyak at nagmamakaawa. Mas lalong naikuyom ko ang kamao nang makitang nagpupumiglas ang lalaking ito at pilit na kumakawala. Noong kaladkarin na ito ng lalaking may katandaan na. Saglit pa akong napatitig, Sir Seth, sa taong naglalakad na yon. Dahil sa parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Sandali, parang kamag-anak ni Elena yung lalaking kumakaligkad dun sa tao ah. Si Mang Paing ba yun? Tanong ko kay Nestor. Oo nga no. Naalala ko na nung nakaraang araw lang nakita ko yung lalaking sa bahay ni Elena. Tugon naman niya. Sandaling napatingin ako kay Nestor at inaalala ang tagpong binanggit niyang dumalaw nga si Mang Paing sa bahay ng kasintahan ko. Teka, hindi kaya kriminal o di kaya, ano ba to tawag na, tulisan? Yung kamag-anak na ni Elena? Sinabihan ko siyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Mukha namang hindi siguro kriminal ang kaanak niya. Kumbaga baka may atraso lang ang lalaki kaya ganun ang ginawa. Sumagot naman siya at sinabing kung hindi kriminal ang kaanak ni Elena at ang mga kasama nito. Ano ang ginagawa ni Mang Paeng at bakit sa nakikita umano namin ay parang hindi maganda ang gagawin ng 3 doon sa taong nakabusal ang bibig. Tol, umalis na tayo dito. Mukhang hindi na maganda yung pakiramdam ko sa lagay na to eh. Aya ko kay Nestor. Umiling ang kaibigan ko at nagwikang manatili pa umano kami ng ilang minuto para makita kung ano ang gagawin ng 3 sa lalaking bihag nila. Napamuran na lamang ako sa isipan dahil sa katigasan ng ulo ni Nestor. Kahit na anong sabi kong umalis na kami, ayaw talaga nitong makinig. Nang magsasalita pa sana ako ay ganun na lamang ang hilakbot na nararamdaman ko nang walang
pag-aalinlangang sinaksak ng kaanak ni Alina ang lalaki. Pagkatapos ay dinilaan nito ang itak na may bahid ng dugot. Tila ba sarap na sarap nun. Halos magkanda-suka-suka na ako nang makita ito. Dahilan para kumilos ako ng bahagya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nadulas ako sa nakausling bato at napaluhod ako nun. Nakagawa ako ng ingay at hindi ito nakaligtas sa pandinig ng mga taong minamatyagan namin. "Bakit nag-ingay ka?" tanong ni Nestor. Hihingi na sana ako ng paumanhin kay Nestor. Pero hindi ito natuloy nang marinig namin ang boses ni Mang Paeng. Nang silipin namin yun ay nakita kong nagpalinga-linga ito at inutusan ng dalawang kasamahang tingnan ang paligid at baka may ibang tao ang makakakita sa kanila. Kahit na masakit ang paa ko ay pinilit kong maglakad ng paika-ika nun. Nangatakin na ako ni Nestor paalis sa pinagkublihan. Grabe ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay katapusan na namin. Halos lakad takbo ang ginawa namin makalayo lang sa dalawang lalaking inutusan ni Mang Paeng. Bago pa kami tuluyang nakalayo, nakita ko ang dalawang lalaking walang tigil sa pagsinghot sa kawalan na aakalain mong asong may inaamoy-amoy na pagkain. "Mukhang hindi lang kriminal yung mga yun, tol. Parang mga kanibal," sabi ni Nestor at pansamantalang naganap kami na matataguan. Hindi kasi pwedeng magpatuloy pa kami sa paglalakad dahil sobrang kirot na talaga ng paa ko. Mukhang matindi ang pagkakadulas ko. Nang makapagtago na kami ay agad na tinignan ko ang paa. Sa ilang minutong lakad takbo na ginawa ko, grabe ang pamamaga ng paa ko nun. Daig pa ang namanas. Napamura ang kaibigan ko nang makita niya ang namamagang paa ko. Tinanong pa niya ako kung kaya ko bang maglakad nun. Oo, kaya ko pa. Pero magpahinga muna tayo sandali. Pahupain ko lang yung sakit ng bahagya. Sobrang kirot kasi talaga eh. Tugon ko. Sige, mukhang hindi naman na siguro nila tayo nasundan, no? Sagot niya at sumalampak ng upo. Sa mahinang boses ay tinanong ako ni Nestor kung ano kaya ang nangyari doon sa taong sinaksak ni Mang Paeng. Humugot ako ng malalim na hiningat na wikang hindi ko alam at wala na rin akong balak pang alamin. Makaraan ng ilang minuto ay nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay, bumungad sa akin ang nag-aalalang si Alena. Tinanong niya ako kung saan kami galing at anong nangyari. Bakit iika-ika akong maglakad nun? Sandaling nagkatinginan kami ni Nestor. Noong akmang magsasalita na si Nestor, inunahan ko na ito at sinabi kong nadulas lamang ako noong naglalakad-lakad kami. Hindi kasi sinasadyang may natapakan akong nakausling bato. Hindi ko na inintay pa si Nestor ang sumagot sa tanong ng kasintahan ko at baka kung ano pang masabi niya. Wala naman kasi kaming kasiguraduhan kung ano talaga ang nangyari doon sa may lalaki. Baka mamaya kapag sinabi ni Nestor ay mabaliktad pa kami. Saan ba kasi kayo naglakad-lakad at mukhang hindi kayo nakauwi ka agad? Ha? Sa nakikita ko, masyadong napuwersa yung paa mo kaya ganyan na lang pamamaga eh. Singit ni Mang Igme at tiningnan ng paa ko. Sabi lang namin, dyan lang kami sa unahan. Inalalayan ako ni Alina papunta sa silid na tinutulugan naming magkaibigan para makapagpahinga. Kukuha umano ang tatay niya ng halamang dahon para mailagay sa paa ko at maibsan ang pamamaga nun. Dahil sa makirot ang paa ko, ay hindi na naman ako nakatulog ng gabing ito. Hirap na hirap din akong kumilos dahil sa bawat pagkilos ko. Parang may nakaipit na ugat sa loob kahit na binalutan na ni Alena ng halamang dahon ng paa ko. Hindi pa rin naibsan ang kirot nito. Nung tulog na ang kaibigan ko ay nakarinig ako ng boses sa labas. Mukhang nagtatalo yung mga boses na naririnig ko at parang kabilang doon ang kasintahan ko. Bigla akong nagkaroon ng kuryosidad na malaman kung sino ang mga nag-uusap. Makaraan kasi ang ilang minuto ay napansin kong
Parang nasa labas na ng bahay ang mga yun eh. Alina, bantayan mo mabuti ang mga bisita mo ha. Ilang araw pa ang dadaan bago idaos ang kasiyahan kaya huwag mong hahayaang magpagala-gala yung mga yan kung ayaw mong mapaaga yung pagkawala nila. Boses ng isang matandang lalaki ang narinig ko na tila ba nagbigay ng babala sa kasintahan ko. Ramdam ko rin kami ang tinutukoy ng lalaki na nagbanggit ng pangalan ni Alena. Pabulong namang nagsalita si Alena kung kaya't hindi malinaw sa pandinig ko ang sinagot niya sa lalaki nun. Pinilit kong bumangon at impit na naglakad papunta sa bintana. Gusto kong silipin at makita kung sino ang kausap ni Alena. Bakit sa tono ng pananalita nito ay galit na galit ang lalaki na para bang may masamang nagawa ang kasintahan ko nun. Narinig ko ring nagsalita ang ina ni Alena pero sa ibang lingwahe naman at hindi ko ito naintindihan. Huminga ako ng malalim bago binuksan ang bintana. Nakaramdam na kasi ako ng kaba at tensyon. Nang makasilip nga ako ay nakita ko ang isang hindi gaanong katandaang lalaki na pinandidilatan ng mga mata si Alena. Tapos ay dinuro-duro pa nito ang kasintahan ko. Hindi ko na mukaan ng matanda kung sino ito dahil sa bagyang natatabunan ng buhok ang mukha niya. Ganun pa man ay nakita ko ang kakaibang mga mata nito kahit papano. Parang may sapusa kung makatitig ito sa kasintahan ko. At para bang may sakit itong hepa dahil sa naninilaw ang mga mata. Ano ka ba naman, Paeng? Ganitong oras ka pa talaga pumunta dito sa bahay. Hindi mo man lang ipagpabukas. Paano na lang kung may gising pa sa mga kaibigan nitong anak ko at marinig tayo? Hindi ka talaga nag-iisip. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang pangalan ni Mang Paeng. Tinitigan ko pa ang matanda kung ito pa talaga ang kausap ni Mang Igbe. Ang sagot ng matanda ay wala siyang pakialam kung may makarinig man. Ang mahalaga ay masabi niya ang gusto niyang iparating at balaan ang pamilya ng kasintahan ko. Sige na, umuwi na kayong dalawa. Magpahinga na kayo at kami na ang bahala sa mga bisita ni Alena. Turan ni Mang Igme nun. Matapos magsalita ng ama ni Alena, ay walang sali-salitang tumalikod ang dalawa at naglakad ng palabas ng bakuran. Pero nakailang hakbang pa lamang ang dalawa, ay halos takasan ako ng kaluluwa nang makita kong nag-ibang anyo ang maito sa isang kisap mata ko lang. Ilang beses ko pang kinurap-kurap ang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako. Pero hindi talaga. Kitang-kita ko na ang dalawang lalaking sabay na naglakad palabas ng bakuran ay naging isang nakakapanghilakbot na nilalang. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na itawag at kung paanong ilarawan ng nilalang na nakita ko. Dahil sa totoo lang, magkahalong gulat at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Bago pa man mapansin ng pamilya ni Alena na nakikinig ako sa pinag-uusapan nila, humiga ako. Nang makita kong titingin sa bintana kung nasaan ako ang ama ni Alena, ilang sandali pa ay tumunog ang seradora kung kaya't nagkunyari akong tulog noon. Tulog na sila, baka nagkamali ka lang ng dinig. Boses ni Mang Igme ang narinig ko. Narinig ko naman ang boses ni Aling Mirna na nagtanong kung sigurado ba daw si Mang Igme na tulog na kaming magkakaibigan. Naman tulog na oh. Tara na at baka may magising pa sa kanila. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari at kung bakit parang may sikretong tinatago ang pamilya nila. Kapag kaharap kami ay kakaibang mga pinapakita nila. Masaya at mag-iiliw sila kung makipag-usap. Pero kapag ang alinman sa mga kapitbahay nila ang karap, napaka-formal. Sumagi din sa isipan ko ang kakaibang titig ni Aling Mirna sa kasintahang buntis ng anak niya. At ang maiilap nilang mga mata sa tuwing nag-uusap-usap. Ni minsan ay hindi ko pa nakitang tumitig sila ng diretso kapag kinakausap noon. Yung pagkain din na kinakain namin. Kakaibang lasa. Napakatabang.
Dahil sa tagpi-tagping kaganapang pumasok sa isipan ko, mas lalo akong nakaramdam ng takot. Kung tama nga ang kaibigan kong si Nestor, na aswang ang kaanak ni Alena, malamang sa malamang ay ganun din ang pamilya ng kasintahan ko. Sumapit ang madaling araw. Lalabas sana ako ng silid para magbanyo. Pero hindi na yun natuloy pa. Pagbukas ng pintuan ng bahagya ay nasilip kong pumasok pa lang ng pintuan ang mga magulang ni Alena. Nanlilimahid ng dugo ang damit nila. Maging ang bibig ay may dugo din at parang may nginunguya silang hilaw na karne. Sa bawat pagnguya ang ginagawa nila ay kitang-kita ko mula sa malamlam na liwanag ang katas na kulay pulang umaagos sa bibig nila noon. Nakamulagat at nanilisik ang mga mata ng mag-asawa. At kung iba ang makakakita ay iisiping may sakit sa pag-iisip ang mga ito. Sabog-sabog ang buhok ni Aling Merna. At katulad ng nakita kong mga mata ni Mang Paeng na animoy may sakit na hepa, ganun din ang mga mata nila. Hindi pa nga humupa ang takot na nararamdaman ko nung makita si Mang Iping at ang kasama nito. Tapos ito naman mag-asawa. Nasabi ko sa sarili na may hindi talaga tama doon. Na dapat bukas na bukas ay kukumbinsin ko ang mga kaibigan kong umalis na. Na mag-iisip lamang ako na paraan para makauwi na kami. Bago pa man tuluyang may mangyaring hindi maganda sa amin. Dahan-dahan kong sinarang pintuan nun. Kabadong bumalik ako sa higaan. At nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. Walang ano-ano'y may malakas na kalabog ang narinig ko sa bubungan ng bahay. Kasunod noon ay ang huni ng wakwak. Wala pang ilang minuto ay may bumagsak naman sa gilid ng bahay at parang isang bugkos na bunga ng niyog yon. Matapos kong marinig ang malakas na pagbagsak, ay sunod-sunod na pag-ubo naman ang narinig ko at parang sinuntok pa ang dingding ng bahay. Lumagabog yun. Bahagyang umalog. Natawa pa ako sa isiping baka nalaglag yung aswang kaya yun nagalit at sinuntok ang pader. Pero agaran ding napawi ang ngiti ko at muling bumalik ang isipan ko sa sitwasyong kinasasadlakan. Napatanong ko pa talaga sa isipan, Sir Seth. Bakit kami napunta sa ganong sitwasyon? Hindi ito yung inaasahan kong mangyari. Maling bakasyon yata ang nangyari sa amin. Kinabukasan ay palihim kong sinabihan si Nestor tungkol sa mga napapansin ko. Kakoy hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa mga taong nakapaligid sa amin. Palagay ko ay hindi kami ligtas sa lugar ng kasintahan ko noon. Sumang-ayon si Nestor at nagwikang ganun din ang pakiramdam niya. Unang salta pa lamang doon namin sa bahay na yon. Iba na umano. Una pa lang ay may kakaiba na sa mag-asawa. Kaya't wala siyang tiwala sa pagmumukha ng mga ito. Napagkasunduan naming dalawa ni Nestor na wag munang magpadalos-dalos. Napag-iisipan naming maigi ang gagawin para hindi makatawag pansin sa mga taong nakapalibot. Lalong-lalo na kay Mang Paeng. Tingin kasi ni Nestor ay may binabalak na masama ang mga ito. Tolits, paupain muna natin ng bagya yung pamamaga ng paa mo bago tayo umalis dito. Para mas mabilis tayo makaalis. Tumango ako at ipinagpatuloy ng pagiging plano namin kung paanong ipaalam sa dalawa pa naming kaibigan ang tungkol sa mga nangyari. Mukhang wala kasing alam sina Jocelyn at Manuel sa mga nangyari noon. Natigil lamang ang pag-uusap naming dalawa ng kaibigan ko nang lumapit si Alena. Kinamustahan pa ako. Nakangiting sinabi ko naman sa kanyang medyo maayos na. Tiningnan niya ang mga paa ko at pinalitan ang mga natuyong halamang dahon na nakabalot doon.